Tatlong sundalong Amerikano ang nahumaling kay Padre Pio noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Ngunit bago sila umalis ng Italia, nais nilang mag-uwi ng isang alaalang habang buhay nilang iingatan. Ano kaya ang nangyari? Samahan ninyo kami ngayong araw sa kakaibang kwentong ito. Manatiling nakatutok. Maligayang pagdating sa Ang Tinig ni Padre Pio. Ang kwentong ibabahagi natin ngayon ay maaring umipo sa inyong puso sa parang hindi ninyo inaasahan. Bago tayo magpatuloy, nais ko munang ipaabot ang aming taos-pusong pasasalamat sa mga kasapi ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Dahil sa inyong tapat na suporta, nagpapatuloy ang apostoladong ito sa pag-abot ng mas maraming kaluluwa sa pamamagitan ng panalangin, mga kwento ng biyaya at espiritual na pamana ni Padre Pio. Marami sa ating mga manonood ang tahimik na nakakatagpo ng pag-asa, kapanatagan at panibagong sigla sa pananampalataya dahil sa inyong kabutihang loob at mga panalangin. Maraming salamat sa inyo, sa inyong patuloy ninyong pagsuporta sa misyon namin ito. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay mula sa aklat na Pray, Hope, and Don't Worry, True Stories of Padre Pio ni Diane Allen. Isa ito sa mga hindi gaanong kilalang kwento tungkol kay Padre Pio na talagang paborito ko sapagkat ipinakikita nito ang payak at pang-araw-araw na buhay sa kumbento sa San Giovanni Rotondo. Ang salaysay na ito ay ibinahagi ni Padre Leo Fanning, isang paring Amerikano na naglilingkod sa Italia noong panahon ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Sa kanyang sariling kwento, buong katapatan niyang inamin kung paano siya nakakuha ng isang una o first class relic o relikya ni Padre Pio. Pakinggan natin ang kanyang salaysay. Si Leo Fanning na tubong Cornwall on the Hudson, New York ay naatasang maglingkod sa hukbong sandatahan at itinalaga sa 304th Bomb Wing ng 15th Air Force. Nakaistasyon siya sa Cerignola, Italia, kung saan siya nagtrabaho sa Battle Casualties Department. Ang tanggapang nangangasiwa sa mga talaan ng mga sundalong nasugatan, nawawala sa labanan o nasawi sa digmaan. Tuwing gabi, madalas pumunta si Leo sa kumbento ng mga Cappuccino sa Cerignola upang tumanggap ng banal na komunyon at dumalo sa pagbabasbas ng Santissimo Sacramento, yung benediction. Pinahihintulutan ng mga alintuntunin ng militar ang mga sundalong Amerikanong nasa mga lugar ng labanan na tumanggap ng komunyon tuwing may ipagdiriwang na banal na misa. Si Padre Paulino de Casacalenda, ang provincial ng kumbento, ay madalas magkanyaya kina Leo at ang dalawa niyang kasamang sundalo na sina Joel at Mario upang pumasok sa loob ng kumbento at makasama ang mga praile. Walang sistema ng pagpapainit sa kumbento, kaya kapag panahon ng taglamig, nagsasama-sama sila sa paligid ng isang malaking sisidlang may nagbabagang uling upang magpainit ng kanilang mga kamay habang nagkukwentuhan. Madalas silang kwentuhan ni Padre Paulino tungkol sa isang kapwa Cappuccino na naninirahan mga 80 milya ang layo sa San Giovanni Rotondo. Ang pangalan ng prailing ito ay walang iba kundi Padre Pio. Habang dumarami ang kanilang naririnig tungkol sa kanya, lalo namang lumalalim ang kanilang pagnanais na makita siya ng personal. Sa huli, nagpasya si Leo, Joe at Mario na kailangan nilang makilala ang misteryosong prailing ito. Minsan silang bumisita kay Padre Pio. Pagkaraan ng ilang panahon, bumalik silang muli. At mula noon, tuwing magkakaroon sila ng pagkakataon, lagi na silang nagtutungo sa San Giovanni Rotondo upang makita siya. Habang tumatagal, naging pamilyar na sila kay Padre Pio
Hanggang sa isang araw ay personal na silang inanyayahan nitong dumalo sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Masasabi ngang naging malapit na ang kanilang pagkakakilala. Bilang handog sa pagdiriwang, nagdala ang tatlong sundalong Amerikano ng isang malaking cake. Sa ibabaw nito, gamit ang puting icing, ay nakasulat ang mga salitang Maligayang Kaarawan, Padre Pio. Nang hapong iyon, pumasok si Padre Pio sa silid kainan habang bahagyang napilayan. Mas maaga noong araw na iyon ay siya ang nanguna sa kasal ng kanyang pamangkin. Kaya kitang-kita ni Leo ang napagod na pagod siya. Napansin din niyang masaya si Padre Pio sa pakikipagkwentuhan habang nanananghalian ang lahat. Ngunit may isang bagay na kapansin-pansin. Hindi man lang siya kumain ni isang subo ng pagkain. Pagkatapos ng tanghalian, sabay-sabay na inawit nila Leo, Joey at Mario ang happy birthday para kay Padre Pio. Nang matapos ang awitin, buong galak na nagpalakpakan ang lahat ng mga cappuccino kasama na si Padre Pio. Ngunit may isa pang bagay na nasa isip ng tatlong kabataang sundalo. Matapos ang pagdiriwang, nilapitan nila ang isa pang fraile sa kumbento, si Padre Ignatius. Mayroon silang isang kakaibang kahilingan. Malapit na silang bumalik sa Estados Unidos at nais nilang mag-uwi ng isang alaala mula kay Padre Pio. Higit sa lahat, ang pinakanais nila ay magkaroon ng isang relikya niya. Kaya nakiusap sila kay Padre Ignatius na tulungan silang makakuha nito. Ano bang uri ng relikya ang gusto niyo? Tanong ni Padre Ignatius. Sana po ay isang benda na ibinalot sa kanyang mga stigmata, sagot nila. Biglang namutla si Padre Ignatius. Ang hinihiling ninyo ay mahigpit na ipinagbabawal. Seryoso niyang tugon. Kapag ginawa ko yan, maaari akong mapahamak. Hindi maaari. Ngunit hindi sumuko si Leo. Walang sinuman ang makakaalam, sabi niya. Ipinapangako namin na mananatili itong lihim. Napakahalaga nito para sa amin. Sa huli, napapayag nila si Padre Ignatius. Umalis ito ng sandali. Pagbalik niya, may dala na siyang tatlong benda na maingat na nakatago sa kanyang bulsa. Halatang halata ang takot sa kanyang mukha. Tandaan ninyo, mahina niyang bulong. Huwag na huwag ninyong sasabihin ito kanino man. Ngunit may isang bagay na hindi nila naisip. Imposibleng may maitago sila kay Padre Pio. Hindi nagtagal, narinig ni Padre Ignatius ang malakas na tinig ni Padre Pio na tumatawag sa kanya. Ignatius, halika rito ngayon din. Tiyak na halos tumigil ang tibok ng kanyang puso sa kaba. Pagharap niya kay Padre Pio, agad itong nagsalita. May ginawa kang napakalaking pagkakamali. Nagnakaw ka. Alam mong hindi pinahihintulutan ng ipamigay ang mga bentang ginagamit sa aking mga stigmata. Ngunit ginawa mo pa rin. Walang naitago si Padre Ignatius. Hindi niya kailangang magpaliwanag pa. Alam na alam ni Padre Pio ang lahat na nangyari. Kahit walang sino mang nagsumbong sa kanya. Sandaling tumahimik si Padre Pio. Pagkatapos ay lumambot din ang kanyang tinig. Pinatatawad kita, Ignatius, sabi niya. At pinatatawad ko rin ang kabataang sundalo. Pagkatapos ay dinagdag niya ang mga salitang lalo pang nagbigay ng halaga sa mga bendang iyon. Sabihin mo sa kanila na isinuot ko ang mga bendang iyon sa ibabaw ng aking puso. Humayo kayong payapa. Napakalalim ng kahulugan ng kanyang mga salita.
Hindi lamang pala ang kanyang mga stigmata ang natatakpan ng mga bendang iyon. Nakadikit din ang mga ito sa mismong tapat ng kanyang puso. Isang pusong lubos na nagmahal kay Kristo at sa kanyang kapwa. Hindi naglaon matapos siyang makabalik sa Estados Unidos, pumasok si Leo Fanning sa seminaryo at naging pari. Habang buhay niyang iningatan ang kanyang debosyon kay Padre Pio. Nagtatag pa siya ng isang Padre Pio prayer group na kanyang pinangunahan sa loob ng maraming taon. Nagbigay rin siya ng maraming talumpati at pagbabahagi tungkol kay Padre Pio sa iba't ibang lugar upang mas marami pang makilala ang banal na Cappuccino. Sa kanyang pagbabalik tanaw, alam niyang isang napakalaking biyaya ang unang pagkakataong minaneho niya ang kanyang military jeep paakyat sa matarik at palikulikong daan patungo sa kumbento ng San Giovanni Rotondo. Doon nagsimula ang isang pagkakaibigang nagpabago sa direksyon ng kanyang buhay. Pumanaw si Padre Leo Fanning noong taong 2008 sa edad ng 86. 54 na taon niyang tapat na isinabuhay ang kanyang bokasyon bilang pari. Isang bokasyong nahubog at napatibay sa malaking bahagi dahil sa isang sugatang priling, hindi nagkimkim ng galit, kundi nagpatawad sa isang pagnanakaw at buong kababaang loob na ibinahagi maging ang mga benda na labasan ng sarili niyang dugo. At sa kwentong ito, muli nating nasaksihan na para kay Padre Pio, ang awa ay laging higit na dakila kaysa pagkakamali. Ang kanyang pambihirang kaloob na makita ang mga nakatagong bagay ay hindi niya ginamit upang hatulan ang mga tao, kundi upang akayan sila sa kapatawaran at sa pag-ibig ng Diyos. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. At naway patuloy tayong matutong magtiwala sa awa ng Panginoon gaya ng itinuro sa atin ni Padre Pio. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e